Ayun mga Diaz, meron tayong inaayos dito na Xeramon 2595. Meron siyang error code. Ayan. So meron siyang 8 blinks. Ayan. 7 blink or 8 blinks. So ibig sabihin yan sa ating EOT sensor. Ayan. Kapag ganyan makikita natin na error code na nagbi-blink sa ating dashboard. Ayan. EOT sensor. Voltage low. Ayan. So itong EOT sensor na to ay konektado pa rin ito sa TPS. Ayan. So check natin yung mamaya yung kanyang TPS. So try natin i-clear. I-erase natin yung kanyang fault code sa kanyang EOT. At pag may-erase natin yan at i-check natin ulit mamaya kung meron siyang iba pang error. So clear natin. So hintayin lang natin mga Diaz. Ayan. So success yung pag-clear natin yung sa kanyang EOT. So goods na. At wala namang problema sa kanyang EOT sensor. So nag-lose contact lang sa kaya lumabas yung kanyang error. So goods na yan. Check naman natin mamaya yung kanyang sa TPS. Kasi ang sabi ng may-ari ay wala daw persa yung kanyang motor. Pag in-RPM niya, parang naglo-low voltage. So humihina yung hatak ng kanyang motor. So check natin mamaya yung kanyang TPS. Isa rin yan sa mga dahilan na walang persa yung motor at delay yung sa acceleration niya. Yan. So natry ko dito na i-clear pero bumabalik pa rin yung kanyang error code. So hindi lang natin napakita sa video. Dito lang natin na focus. So bali nag-voice over lang tayo mga Diaz dahil ay meron tayong mga customer dito tumitingin rin. So hindi tayo makapagsalita. So dito, na-erase na natin yung sa error 7 dito. Meron sang, ayan yung error code. So goods na dito. Lumabas naman na error ay sa kanyang TPS. Ayan. Yung kanyang blink. So lumuwag yan dito kanina at binalik natin. Ayan. Ayan, meron pa rin siyang error code. So lumabas dito yung kanyang sa TPS. Ayan. So kanina mga Diaz ay na-erase natin at naayos natin yung sa kanyang EOT. So wala namang putol. So dito lumabas naman yung kanyang error sa kanyang TPS sensor. So check natin yan. So meron siyang blink. Ayan. Kahit anong erase natin, so bumabalik yung kanyang sa error niya. Ayan, kung makikita nyo dito sa kanyang TPS, so bali tinanggal natin yung sa EOT niya kanina para ma-double check natin. So dapat ang angle niyan mga Diaz ay dapat nasa ang voltage niyan dapat nasa standard niya 0.45 to 0.52. So dito 0. So try nating i-accelerate. Dapat sa TPS voltage niya ay pa-ranging niya dapat sa 0.45 to 49 at 4 volts. So dito makikita natin pagdating ng 3 sa kanyang voltage nagda-drop. Ayan, nagtuto, nagba-back to 0. Yan, ulitin natin. Yan, nagsisiro. So, ibig sabihin nito mga Diaz, ay sira yung kanyang sa TPS sensor. Yan, makikita nyo sa reading. Dapat nasa 4.5 volts yan to 8. Yan, sa TPS sensor voltage. Yan, nagda-drop. So, dapat kasi yan, hindi yan nagda-drop pagdating ng 4 volts. So, dito, ayan, pag 3 volts, yan, nagsisiro. Tapos, naka full throttle na tayo. So, ibig sabihin nito, sira yung kanyang sa TPS. Ayan. Kaya hindi wala yung kanyang check engine bumabalik. So palitan na natin yung kanyang TPS. So ito yung mga palatandaan na sira ang inyong TPS. At minsan mahirap din itong paandarin at walang hatak at walang takbo yung inyong motor. So palitan na natin yung kanyang TPS. Ayan, so dito nawala yung kanyang blink mga Diaz, kanyang error. So try natin yung sa isa rin. Ayan, yung kanyang TPS. So kinabit natin dito at nilagay natin sa tamang angle niya. Ayan, so mali dito. So dapat nasa proper reading yan. So hindi lang natin nagalaw. So pero nawala yung kanyang check engine. So tama yung hinala natin mga Diaz. Sira yung kanyang TPS. So kailangan na itong palitan yung kanyang TPS. So, ito yung sa TPS sa kabilang motor. So ito na yung bago at kakabit na natin ito at ipakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung kanyang
packaging. So sa Honda Beat, so pwede rin niya ikabit. So palitan na natin itong kanyang luma at ikabit na natin yung bago. At i-check natin mamaya doon sa kanyang voltage sa exhaust stick. So ito na mga Diaz, naikabit na natin. So hindi lang natin napakita. So ito yung kanyang luma. So try na natin kung hindi nagda-drop yung kanyang voltage kapag i-throttle natin siya. So ayan, wala na sang check engine. On natin. Ayan. So wala na yung blink na error 8 or error 7. Ayan. So wala na. So TPS lang yung sira sa kanyang motor. So check natin dito. I-diagnose natin. May Honda. Ayan. So ito mga Diaz. Kung gusto nyo bumili nito, lagay ko lang yung link dyan sa comment section. So check natin. Engine control. So okay natin. So naka-on yung susian niya. So dito tayo sa i-read muna natin yung fault code kung meron sang history. Ayan, yung kanina yung TPS, ayan. So i-rest na natin ito kasi napalitan na natin. So wala na sang link dito. Ayan, dahil goods na yung TPS. So i-rest lang natin ito. I-clear natin yung fault code nya. So clear natin. Ayan, okay lang natin dito. Pag-okay natin, so hintayin natin mag-success. Ayan, clear the fault codes, success. Ayan, so read natin ulit kung wala na yung fault code nya. Ayan, no fault code be found. Ayan, wala na. So back tayo mga Diaz, dito tayo sa live data, normal test tayo. Ayan, test natin yung mga parameters nya. Ayan, yung sa battery, engine speed. So dito, doon tayo mag-focus sa TPS, angle at sa voltage nya. Ayan. So iusin na natin ito. So ang standard niya, dapat wag natin galawin yung starter doon, hindi yun minor. At yung sa voltage niya, dapat nasa 0.45 to 0.52. Ayan. Basta hindi lang lalagpas sa 6. 52, 55. So pwede yan. Importante yan mga Diaz ay mabot niya yung 4 volts pag i-accelerate natin. Yan. Dapat pasok doon sa standard na binigay sa kanyang TPS sensor voltage. Yan. So dito lang tayo sa either 55 or 57. Yan. So try natin paandarin mamaya. So ayan, pag i-throttle natin dapat nasa 4 volts. So tingnan niyo mga Diaz. Ayan. Sigpitan na natin ito. Yan. Huwag masyadong migpit para sunod, madali lang siyang tanggalin. So, tama lang. Yan. So, one hand lang kasi tayo, walang taga-video. So, lagay natin sa 0.57. So, pwede pa rin yan mga Diaz. Kanyang putahe. Dapat hindi sa pagdadrop. Accelerate natin. Yan, 1. Dapat ganyan yung reading 2. Dapat pagdating ng 3, hindi sa magdadrop. Abutin niya yung 4 volts. So, mga Diaz, sa goods, ang reading niya sa 4 volts. Ang reading niya nasa 4.5 to 4.8 volts. Ayan. So goods na ito mga Diaz, itong kanyang motor. At goods na yung kanyang TPS. At nawala na yung error code na 7 or 8 na makikita nyo sa dashboard. Ayan. Wala na sang check engine. So goods nito. So ganito lang mag-check kung paano malaman kung sira yung inyong TPS. Mas maganda kung merong diagnostic at para madali yung trabaho. Yan. Pwede naman kahit wala kayong diagnostic, multimeter, pwede yan gamitin pag reading ng TPS. Yan. Yan. Reset natin yung ECU para goods. Yan. Okay. Application complete. Ayan. Okay naman. Okay natin mga Diaz. Yan. I-back na natin at try na natin paandarin yung kanyang motor. Ayan, wala na yung kanyang check engine to mga Diaz. So on natin. Ayan, wala na yung blink kanina na error 8 na blink. Ayan, so wala palang starter yung kanyang motor. So kick-start na natin at pahawak natin sa kasama natin yung ating cellphone. Paandarin muna natin itong kanyang motor. Ayan, bigay natin doon sa kasama natin yung ating cellphone. So bali ito mga Diaz, try na natin siyang pandarin. Ayan, bigay natin sa kasama natin yung cellphone.
So dito mga idea, sa one click lang siya at umuusok na yung kanyang motor. So susunod, palitan daw yung kanyang cylinder block at nag-uusap kami dito na part. So bali nag-uusap na tayo. So palitan lang sunod yung kanyang cylinder block. So yan naman yung kanyang iba-budget, yung kanyang cylinder block. So dito, maganda na yung kanyang RPM at hindi na sa delay. So yun na pala yung sira, yung kanyang TPS. So nag-iba yung kanyang voltage at nag-voltage drop siya. So yan yung mga dahilan, walang minor at walang pwersa ang motor. So ayan, nag-usap kami dyan dalawa. Yan. Maganda na yung ngiti ng may-ari at goods na yung kanyang motor. So yan. Siguro mga ideas, hanggang dito lang ating video at hanggang dito lang ating pag-voiceover. Thanks for watching and God bless. So ito na yung kanyang minor. So yan, maganda na yung minor ng kanyang motor at next naman susunod, palitan yung kanyang cylinder block kasi meron ng usok at nagnanaking na yung piston. So wala na yung check engine. So ganito lang mga ideas kung paano mag-check ng TPS kung sira na. Ayan, meron ng usok yung kanyang motor. Siguro ang dito lang ating video about dito sa Siramo 25. So next na yan, yung kanyang cylinder block papalitan. Yan, peace out.